Hi! Magandang araw po mga kababayan. Alam niyo po, dito sa bagong leadership ng Senado, sa pamumuno po ng Acting Senate President sa katauhan ni Senator Shelwyn Gatchalian, na kung saan nahirang po bilang Blue Ribbon Committee Chairman itong si Senator Erwin Tulfo. Alam niyo po, dito mo makikita na walang pinapanigan ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee sa katauhan ni Senator Erwin Tulfo. Bakit ito po nasabi? Kasi nung bago niya ito pamunuan, atat na atat ang majority group na pamumuno ni Pia Cayetano at ni Vice Chairman Senator Marcoleta, na kung saan ang gusto po nilang mangyari, lahat ng dadalo dyan sa Blue Ribbon Committee bukas, araw po ng June 4, 2026, ay puro mga member ng majority black lamang. Ibig sabihin, ang pwedeng dumalo at pwedeng magtanong at pwedeng magsalita ay mga miyembro lamang ng komite na pinamumunuan nila Pia Cayetano at Vice Chairman Dante Marcoleta. Dito, sa bagong leadership po ni Senator Erwin Tulfo, majority ka man, minority ka man, ay bukas para sa lahat ng kasapi ng Senado. Ibig sabihin po nito, kahit hindi ka kapartido nila Erwin Tulfo, pwede kang magtanong, pwede kang umupo, pwede kang maglatag kung anong gusto mong ilatag sa Blue Ribbon Committee. Yan ay pagpapatunay na wala kang dapat ikabahala. Bakit? Hindi po pagtatakip po itong ginawa nila Erwin Tulfo. Ibig sabihin, open kahit na sinong senador. Basta may katotohanan. Ito pong nakakatawa. Nung pamumuno po ni Pia Cayetano at nila Dante Marcoleta, hindi pwedeng dumalo ang majority. Ang minority pala. Hindi po pwedeng dumalo. Kailangan ng dadalo lang kapartido nila. Kaya po, dito sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo, mas maayos, mas mainam, at pagpapatunay na seryoso sila na malaman ang katotohanan tungkol sa usapin ng flood control dyan sa Senate investigation na gagawin ng Blue Ribbon Committee. Kaya ako, sumusuporta ako sa gustong mangyari ng ating kagalang-galang at mahusay na sa Senator Erwin Tulfo. Na yun, Mayan, because ako na yung bagong Blue Ribbon ay tinalaga ng new majority, di ba? Kanina pa sinasabi, pinipilit nila na maghihiring pa sila. Paano maghihiring? Nakausap ko na po yung Blue Ribbon Secretariat, pinakancel ko na po yung hearing. Hindi po natin pinakancel dahil gusto natin i-cancel. Pinamove po natin from bukas po, Thursday, i-move po natin ng ilang araw to Monday. Kasi po, isa pa ho dyan, to inform all members. Sila nga po, wala po invitation. Sila lang po ang maghihiring. We were invited as guests lamang. Ito ngayon, yung bagong Blue Ribbon, lahat po kami members na. Para wala na pong question. Lahat yan, sila Senator Pia, sila Senator Marcoleta, they can all attend. Even former Senate President, now Senator Cayetano, can attend also. Pagkatapos, lahat susundan lang po namin yung listahan na inimbitahan nila. Iimbitahan din ho namin. Anong problema doon? Wala po kaming tinatago. Iimbestigahan natin yung gusto nila mangyari. Mag-question po sila hanggang gusto nila. Walang problema, questionin po nila dahil member na po sila. Kaya lang po natin minove kasi to give time, bibigyan po natin ng notice lahat po ng members ng Senate ngayon, ng 20th Congress, to notice that they are now members of the Blue Ribbon Committee. And syempre, it will take time through communication. So they can attend your hearing, the new minority? Hindi lang attend. They can ask questions because they're also member of the new Blue Ribbon Committee. Linawin lang natin sa FB Live kayo ni Senator Alan Cayetano, meron daw mga efforts to block the truth. May ganun ba? Kaya nga sila ginawang member, paano to block the truth? Makapagtatanong po, Senator Cayetano, makapagtatanong po yung inyong mga kasamahan. Pati kayo po, kung gusto po ninyo mag-attend, I invite you, everybody po in full force. Sumama po kayong 10 sa Lunes
Magtanong kayo hanggang gusto nyo po. Manawa kayo magtanong. Itanong nyo na lahat ng gusto nyo. Ngayon pa lang, ilista nyo rin mga katanungan nyo. I know Senator Marcoleta is gigil na gigil to ask questions. Then you can do that. Kaya nga po, lahat po kayo, iniimbitahan namin, lahat kayong miyembro ng minority, pwede na pong mag-attend, pwede dahil member po kayo. At dahil member kayo, makapagtatanong at makapagboto pa sila. What happens if ituloy nila yung hearing bukas ng Blue Ribbon? Paano yung mga guests papasukin niyo po ba? Binigyan na po notice, pinadalhan na po sila ng notice ngayon at kanina po paulit-ulit sinabi ko na po Lunes na. So yung kanilang bit-bit na invitation para papasukin po sila, may mga letters po sila. Sasabihin po ng ating osaan, ng ating security, cancel na po yan, bumalik na lang po kayo sa Monday kung hindi pa ninyo natatanggap yung bagong notice. Hindi papasukin, sir. Hindi po papasukin dahil cancel na po yung invitation dahil yung bagong invitation is for Monday. Sa gitna ng mga haka-haka at kritisismo hingil sa pagliban ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa kontrobersyal na flood control iskandal, mahalagang suriin ang mas malalim na konteksto sa likod ng desisyong ito. Ang paglipat ng schedule mula Hunyo 4 patungong Lunes, Hunyo 8 ay hindi isang sinyalis ng pag-atras o pagtatakpan kundi isang hakbang upang matiyak ang isang komprehensibong patas at organisadong imbestigasyon sa ilalim ng pamumuno ni Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Senator Tulfo, ang 4 na araw na pagpapaliban ay may praktikal at legal na dahilan. Ang pangangailangan maipahatid ng maayos ang mga formal na imbitasyon, subpoena sa mga resources person at mga kinakailangan staff. Ang marubrub at seryosong investigasyon ay hindi minamadali. Nangangailangan ito ng sapat na panahon upang ang mga ipapatawag ay makapaghanda ng mga dokumento. Kung ipipilit ang pagdinig ng walang sapat na abiso, maaari lamang itong maging dahilan ng pagliban ng mga pangunahing saksi na mas lalong magpapabagal sa paghahanap ng katotohanan. Malaki ang pagkakaiba ng takbo ng komite ngayon kung ikukumpara sa nagdaang pamumuno ni Senator Pia Cayetano. Dati, tila eksklusibo lamang sa iilang miyembro ang kapangyarihan ng Blue Ribbon. Subalit, sa bagong pulisiya ni Senator Erwin Tulfo, binuwag ang pader na maghihiwalay sa mga mambabatas. Ang bagong panuntunan, mapa-majority man o minority block, lahat ng senador ay automatikong miyembro na ngayon ng Blue Ribbon Committee. Lahat ay may karapatan dumalo, mag-usisa at maglatag ng ebidensya. Dahil dito, walang basihan ang mga akusasyong may itinatago o pinagtatakpan ang kasalukuyang liderato. Papaano magkakaroon ng sabwatan kung ang pinto ay bukas para sa kahit sinong senador na gustong mag-usisa ng marubrub na pagpartisipasyon ng oposisyon, administrasyon ay ang pinakamainam na pader laban sa anumang tangkang pagtatakip. Walang dapat ikatakot ang publiko o ang grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian at Senator Tulfo. Ang kanilang pangunahing abdiksiya ay ibalik ang integridad ng Senado bilang institusyon independyente at hindi nagagamit sa personal o politikal ang interes. Malinaw ang kanilang paninindigan, walang pinoprotektahan pamilya, kaalyado o iisang tao sa investigasyong ito. Bilang patunay ng kanilang patas na pagtrato, tiniyak ni Senator Erwin Tulfo na ang lahat ng mga orihinal na listahan ng mga gustong ipapatawag ni dating Chairman Cayetano ay formal pa ring iimbitahan, walang bawas, walang pinipili. Sa huli, ang bagong sistema ng Blue Ribbon Committee ay magsmong sagot sa matagal nang hinihiling ng publiko at ng iba pang mambabatas. Ang isang eksklusibo at transparent na pagdinig ibinibigay na ni Senator Tulfo ang entablado para sa lahat.
Ang paglipat ng petsa sa Hunyo 8 ay hindi pag-iwas sa laban, kundi paghahanda para sa isang mas matibay, mas malalim at mas patas na pag-uusisa sa pundo ng bayan. Oras na upang isantabi ang politikal at sabay-sabay magtrabaho ang mga senador para sa katotohanan.